Salamat po sa Panginoon, sa Kanyang biyaya. Tayo po ay mga buhay pa, sapagkat hindi po lahat ay tunay na pinalad mabuhay sa mga nakaraang araw. Ano po, alam natin ang balita, but we praise the Lord. Bago po ako mag-preach mismo dun sa lagyan natin ng konting interpretasyon, yung idea ng yung bang mga namatay sa baha, sa bagyo, ay mas makasalanan kaysa ating mga buhay pa ngayon. No? At tayo naman mga buhay pa ay tila mas mabuti kaysa kanila. Hindi po ito yung paksa ko, nais ko lang ibigay po sa inyo yung ilang verses. Sa Luke 13, verse 1 to verse number 5, atin mo nang basahin ito. Luke 13, verse 1 to verse number 5. 13 po. Here is the interpretation of our Savior, our Lord Jesus Christ. Ang tama nating mindset kapag mayroong ganitong mga pangyayari tulad ng ating nakita na mga namatay sa kalamidad. Tingnan niyo po ang sabi ng verse. Nang panahon ding ang yaon ay nangaroon ng ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. So namasakir po sila, yung mga Galileo. Verse 2, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo? Yung bang mga namatay na Batanggenyo ay higit na makasalanan kaysa mga buhay pang Batanggenyo tulad nyo at tulad ko? Verse 3, sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo mga nagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon din paraan. It means, hindi sila mas makasalanan kaysa sa atin. Nagkataon, that is the timing of God for them. Pero, lahat tayo ay mamamatay. Verse 4, o yaong 18 na nalagpakan ng muog sa Siloe, meron pong isang tower, bumagsak po yung tower, nabagsakan po yung 18 people. Opo. Ay inaakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng taong nananahan sa Jerusalem? Verse 5, sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mga nagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon din paraan. It means, we are all sinners. Meron nga lang pong tinatawag na panapanahon o takdang panahon ang Diyos sa atin. Pat hindi po yan ang ating paksa. Nais ko lang pong sakyan yung point ng ating nakita at nasaksihang kalamidad sa ating pong bayan. Ano po ang isang ipinakikitang mensahe ng kalamidad? Na lahat ng meron tayo sa isang iglap pwedeng mawala. Amen po ba? Walang anuman tayong tinatangkilik na inaangkin sa ating sarili na mananatili sa atin. Any moment, pwedeng mawala ang lahat. Wala kang pwedeng pagtiwalaan, wala kang pwedeng panghawakan. Maaaring sa isang kisap mata, ang lahat ng meron ka ay mawala sa iyo. Kung kaya po ngayong umaga, mahalagang ating pag-isipan, ano ang pinakamahalaga sa buhay? Ano ang pinakamahalagang makamta natin? Lalo na sa ating mga may pamilya. Meron po akong tanong dito na gusto kong inyong daladalahin habang tayo po'y nagbubulay ng salita ng Diyos. What is the best thing for my family? Ano ang pinaka-the best, pinakamaganda para sa aking pamilya? Ang ating pong paksa ay isang tanong, nasaan ang mga patay? Nasaan ang mga patay? Sa pilosopong sagot, siyempre, ang sagot, nasa sementeryo. Nasa sementeryo. Ngunit, tunay bang
sila'y nasa sementeryo lamang. O baka naman katawan na lang ang nasa sementeryo. Ngunit may bahagi ng tao na wala sa sementeryo at pumupunta sa isang lugar o isang kalagayan na ngayon pong umaga ay atin pong pag-aaralan. Nasaan ang mga patay? Buksan niyo po ang inyong mga Bible, dito po natin kukunin ang ating pag-aaral mga kapatid, sa Lucas 16. 2 years ago, tingnan ko yung schedule ko na evangelistic, November din, same chapter ang aking ginamit. So, kaya parang may sense of repetition. Luke 16, verse number 19 to verse number 31. Kayo po ba'y gising na? Hello? Nakapagkape na ho kayo? Amen. Nauso ang kape. Sa ating buhay, hinahanap-hanap ng marami. Luke 16, verse number 19 to verse 31. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalaysay ng mga talatang ito, ating pong pakinggan. Ako na lang po ang babasa, sundan na lang po ng inyong mga mata. Luke 16, verse number 19 to verse number 31. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ang mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi. At siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Mga kapatid, mga minamahal, isang patay na nagsasalita sa verse 24. 25, datapwat sinabi ni Abraham, patay na rin po yan, nagsasalita din. Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon din paraan ay masasamang bagay, datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangin na kalagay sa pagitan namin at ninyo. Nakikita niyo po ba yan? May isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid. Gusto mong umalis. Buhat din hanggang sa inyo hindi maaari. Gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Kung doon pa lang po, hindi na pwedeng magtawiran. Yung pang makabalik papunta rito sa ating mundo ng mga buhay, ay hindi na nga ho pwedeng makatawid doon pa lang sa realidad ng kabilang buhay. 27. At sinabi niya, ipinamamani ko sa iyo, Ama, suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Ano ang pinakamataas mong naisin para sa iyong sambahayan? Sa mga may pamilya rito, lahat tayo bunga ng isang pamilya. Ano ang pinakamataas na naisin natin para sa ating sambahayan? Kung iisip tayo ng magandang bagay para sa ating pamilya, ano yun? Ang ating pinakananasa. I think matututo tayo sa mayamang ito sa kanyang mga salita. 28. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, this is a family talk. Upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. 29. So nahiling po na si Lazaro ay mapapunta sa bahay upang mangaral. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Ang natatanging paraan
upang yung kanyang mga kapatid ay huwag magpunta sa kanyang pinuntahan. Ay mapakinggan ang mga sinasabi ni Moises at ng mga propeta. 30. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, datapot kung ang isang mula sa patay ay makaparoon sa kanila. So alam niya, alam nung mayaman na yung patay ay gising at buhay at pwedeng umibo. Kasi yun ang sabi, nakikita niya eh. Nung siya'y nasa daigdig na ng mga patay, nakikita niya, nakakausap niya ang mga patay. Kaya ang request niya, pwede po bang ang isang mula sa patay ay makaparoon sa kanila upang magpatotoo at sila'y, take note of the word, si. Verse 31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, di rin mahihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang umaga po. Dakilang Diyos, lubos po ang aming pagpapasalamat sa tinamasa naming awat biyaya. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Ano man ang sitwasyon ng buhay, ano man ang dumating sa amin, ang lahat po ay awa at biyaya lamang. Kami mga tao bilang makasalanan ay nakadestinong magpunta sa impyerno. Kaya po, labas sa impyerno, mawalan man kami ng tahanan, mawalan man kami ng ari-arian, biyaya at awa pa rin ang aming tinatamasa. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang may karapatang mag-alis, purihin ang iyong pangalan. Ngayong umagang ito, kami po'y nagpapadama sa inyo ng aming pasasalamat. Lord, we know we don't deserve to live. We are sinners. Salamat po sa buhay. Ngayong umagang ito, inilalathala ng aming mga puso sa inyo ang aming mga sarili. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan at pagkukulang. Kami po ay mga bukas na libro sa inyong harapan. Bawat pahina ay nababasa ninyo. Walang pangyayari, walang naisip, walang nagawa na hindi mo nalaman at nalalaman. Kaya ngayong umaga, kami po ay nagpapakababa sa inyong harapan. Humihingi po kami ng pagpapatawad. O Diyos, patawarin niyo kami ngayong umaga. Pagindapatin po kami sa inyong harapan. At muli po, samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Lord, you know our hearts. Meron po kami mga bisitang narito. Or maybe, kami ay matagal nang nakikinig ng iyong salita. Lord, I pray, nawa po kahabagan kami ng iyong banal na Espiritu. Mangusap po kayo. Magligtas po kayo. Lord, umaasa po ako sa inyong kapangyarihan. Akin pong gagawin sa inyong biyaya ang aking magagawa na makapangaral. But Lord, I pray, tunay o Diyos, kayo lamang ang nagliligtas. Magbukas po kayo ng unawa, magligtas po kayo. Sapagkat tunay, lalo naming napatutunayan na ang pinakamahalaga sa isang tao ang siya'y magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po kami sa oras na ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Bakit po mahalaga ang tanong na ito na nasaan ang mga patay? Bakit mahalaga ang tanong na ito? Sapagkat hindi lang tayo interesado kung nasaan ang mga namatay nating mga kamag-anak. Hindi lang yun yung ating concern. Nasaan na kaya yung aking mga namatay na kamag-anak o mga taong alam kong namatay sa aking paligid? Gayon din ay tiyak nating haharapin ito sa ating buhay. Kaya kung nasaan ang mga namatay ngayon, tiyak doon din tayo patutungo. Amen ho ba? Kaya mahalagang ating inaalam nasaan ang mga patay. Bakit? Isang araw, ikaw din ay mamamatay at kung nasaan sila ngayon, doon ka din paroroon. Hello?
Kung nasaan ang mga patay ngayon, naroroon din ikaw isang araw. Sangayon po sa datos, mga kapatid, tinignan ko lang po yung ilan ba ang taong namatay last year. Nakakamangha po pala ang namamatay taon-taon sa buong mundo. There were 61 million people who died in 2023. Last year lang po ang tinignan ko. Meron din pong website na nagbibilang ng patay araw-araw. As of now, doon sa isang website, ang namatay as of today is around 57 million people this year. So malapit nang maabot yung 61, mga 4 million na lang. Nasa November na tayo, possible, maaabot din po yon. Sabi po ni Pastor kanina, ilan po ang namatay, Pastor, sa bagyong? Sa Batangas po ay 81. Opo. Marami po ang missing. Isa sa bawat isang tao mamamatay. Isa sa bawat isang tao mamamatay. Kung lahat tayo mamamatay, hindi ho ba magandang pag-isipan kung saan tumutungo ang mga patay? Dahil lahat naman tayo ay mamamatay. Ngayong umaga, sasagutin ng Panginoon ang tanong, nasaan ang mga patay? Sabi nung iba, nasa sementeryo. Totoo po naman. Nandoon ho ang mga katawan ng mga namatay. Sabi ng iba, lumipat na sa ibang buhay, naging paru-paro, naging ipis, ang iba naman naging tao. Ano ho? Sabi ng isang paniniwala, tayo daw po ay dati ng mga tao na nabuhay sa nakaraang panahon. Pero kung totoo po yan, sana tayo mayroong naaalala doon sa nakaraan nating buhay. Kung totoong tayo ay dating tao na namatay at muling nabuhay. Ang sabi ng iba, totoo po naman itong ilang mga bagay dito, nasa langit, nasa impyerno. Sabi ng iba, nasa purgatorio. Sabi ng iba, natutulog. Sabi ng iba, naglaho na, wala na. Maraming pananaw at paniniwala sa mga patay. Ngunit ano ang totoo, mga kapatid? Ngayong umaga, ang atin pong pakikinggan ay ang ating Panginoong Hesukristo. But before that, I want you to open the Bible in Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes 12:7, please, mga kapatid. Meron pong isang direktang sagot tayong maririnig sa Ecclesiastes 12:7. 12 po, 12. Inyo pong tingnan ang talata. At ang alabok ay mauuwi sa lupa. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang paliwanag po ng banal na kasulatan, yung bahagi nating sangkap na nakikita na alabok ay babalik sa lupa. Yung ating katawan, babalik sa lupa. Pero, meron tayong bahagi na tinatawag na espiritual. Ang tawag ng Bible ay diwa o espiritu. Ang sabi ng talata, mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ano nangyayari sa patay? Sabi ng banal na kasulatan, yung iyong katawan at aking katawan babalik sa lupa. Sa alabok nagmula, sa alabok babalik. Pero yung sangkap mong hindi namamatay, ang sabi ng talata, babalik sa Diyos na nagbigay sa iyo. Ibig sabihin, haharap sa Diyos yan. Pupunta sa presensya ng Diyos at tayo po sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin, merong dalawang presensya ang Diyos kung saan doon babalik ang ating mga diwa, ang ating mga kaluluwa. So, ibig sabihin, pag tayo namatay, hindi pa ho tapos. Tingnan natin po ang salaysay ng ating Panginoon sa Luke chapter 16. Luke chapter 16, sige po, tayo po'y bumalik sa ating talata. 4 na puntos lang po yung aking tiningnan. Opo. Number 1, gusto ko pong ating makita ang kawalang kasaysayan ng lahat dahil ng kamatayan. Number 2,
Simple lang po ang mga puntos, ang kadahilanan kung bakit mayroong kamatayan. And then number 3, ang kalagayan ng mga patay. And then, last, titinan po natin ang kaligtasan na kailangang maranasan bago ang kamatayan. Luke chapter 16, verse number 19. Sundan niyo po ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Meron ditong dalawang taong pinagkumpara. Mamaya po, dadalhin natin sa Ecclesiastes ang kaparehong pagkukumpara na ginawa ng Haring Solomon. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Very clear? Mayroon diyang isang taong mayaman. Nagdaramit ng kulay ube, maselang lino, araw-araw kumakain ng sagana. Verse number 20. At isang pulube na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, oo at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kapag po ating pinagkumpara ang buhay ng dalawang taong ito, tila napakalayo ng pag-itan. Ngunit mamaya po, pag inilapat natin ang kamatayan, titinan po natin ang salaysay ng Haring Solomon. Atin muna pong pagkumparahin ang dalawang taong binabanggit sa banal na kasulatan. Ang isa ay mayaman, ang isa ay pulube. Nandiyan po ba kayo? Ang isa'y nadaramitan ng mamahalin at marangal na damit. Ang isa'y nababalutan ng sugat. Sobrang layo ng kanilang agwat. Ang isa'y nagtataglay ng makinis na balat, ang isa ay lipos ng mga sugat. Ang isa ay may permanente at magandang tahanan, ang isa ay inilalagay lamang sa pintuan. Opo, yung pong gate dyan, sangayon sa pag-aaral, ay isang napakalaking gate, napakalaking tarangkahan. Ibig sabihin, hindi po maliit na bahay mayroon ang mayaman. Ang isa ay nasa loob ng mansyon, ang isa ay nasa tarangkahan lamang. Ang isa ay nababakuran, ang isa ay nasa kahubaran. Ang isa ay nasa kabusugan, ang isa ay nasa kagutuman. Ang isa ay araw-araw na piyestahan. Yung pong word dyan na kumakain ng sagana ay parang ang idea ay piyestahan. Ang isa ay araw-araw na tuyong subo lamang. Ang isa ay sa kasaganaan, ang isa ay sa kasalatan. Ang isa ay mayroong halos ng lahat, ang isa ay wala halos ng lahat. Ang isa ay di binanggit ang pangalan pero kilala sa lipunan, siya ang sikat. Ang isa ay binanggit ang pangalan pero walang dating sa lipunan. Pag kayo dumating sa isang lugar, pangalan ninyo, pumunta kayo doon. Tayo mga Kristiyano, pagdating natin doon, di tayo papalakpakan, di tayo sasalubungin. Sino gayan? Pero pag dumating si BBM, alis ang traffic? Sasalubungin tayo at papalakpakan. Kahit tayo may pangalan, di naman tayo sikat. Pero dito, wala naman siyang pangalan, pero siya kilala sa lipunan. Ang isa'y pinapalakpakan, ang isa ay hindi pinapansin. Bakit ko po pinagkukumpara? Gusto ko pong dalhin tayo sa ginawa ni Haring Solomon na pinagkumpara niya ang pagkakaiba ng buhay ng mga tao at mamay pupunta tayo roon. Ang isa'y pinapalakpakan, ang isa'y hindi pinapansin. Ang isa'y larawan ng katagumpayan, ang isa'y larawan ng kabiguan. Tagumpay ang mayaman, bigo ang pulubi. Ang isa ay tila pinagpala, ang isa ay tila sinumpa. Ang isa ay maraming kaibigan, ang isa ay nilalayuan. Aso lamang ang kanyang mga kaibigan. Ang isa ay nasa katuwaan, ang isa ay nasa kalungkutan. Ang isa ay nasa kalakasan, ang isa ay nasa kahinaan. Ang isa ay may marangal na libing. Nilibing po sabi ng Bible. Pero yung mayaman, yung mahirap, walang binanggit na siya inilibing. Sangayon sa ibang mga komentaryo, yung daw mga mahihirap nung unang panahon, itinatapo na lamang. Walang libing na marangal. So ang isa ay marangal na libing,
ang isa'y marahil tinapon na lamang. Ang isa'y nasa kaaliwan, ang isa'y nasa kahirapan. Yan ang buhay nila. Ngayon, nais kong dalhin tayo sa Book of Ecclesiastes chapter 2. Gusto ko pong ating makita, kapag inilapat na ang kamatayan, hanggat hindi tayo namamatay, tila ang ating nakikita, ang mga taong marami sa ari-arian ang lamang, ang pinagpala. Ngunit kapag inilapat na po ang kamatayan, tingnan po ninyo ang salaysay ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 2. Opo. So dito na lang muna po tayo sa Bible. Ngayon pong umaga, tuwing linggo, ang ating isip, ibigay natin ng 100% sa Diyos. Amen? 100% undivided attention ang ibigay natin sa Diyos tuwing linggo. Kasi sa mga nakaraang araw, puro na sa ibang bagay natin itinutok ang ating mga isip. Kaya i-off nyo na muna ho yan. Mamaya na ho kayo mag-FB. Mamaya nyo na i-post yung aking quotation. Yung iba ay nagko-quote Pinopost agad. Okay. Ecclesiastes chapter 2, mabilis lang naman ho ang ating pag-aaral. Tinampo ninyo ang sabi ng talata. Yan. Wala nang aking Ecclesiastes. Sunod sa Proverbs, chapter 2. Verse 3. Sundan nyo po. Gusto ko magbasa tayo ng Bible ngayon. Tingnan nyo ang Haring Solomon. Aking siniyasat sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking puso at kung paanong hahawak sa kamangmangan hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti. Sinikap ni Haring Solomon na makamtan ang pinaka-the best sa kanyang buhay hanggang nakita niya kung ano ang pinaka-the best sa buhay ng tao. Tingnan niyo po, verse number 4. Gumawa ako sa ganang akin ng malaking gawa, nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay, nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Verse number 5. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halaman at mga liwasan, mga parke, magagandang tanawin. At akin tinamnan ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Verse number 6. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtatamnan ng mga puno ng kahoy. Kahit yung dam, nung unang panahon, nagawa na ho ni Solomon ang dam. Late na ho tayo. Wala hong bago sa ilalim ng araw. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. Nagkaroon ako ng aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng mga malalaking pag-aari ng mga bakahan at kawan nang higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Inaayay ni Solomon ang lahat ng meron siya. Verse number 8. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan, ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mga awit at mga babaeng mga awit, ng mga kalayawan sa mga anak ng mga tao, mga sari-saring, sige po, instrumento ng musiko, iyay totoong marami. Tingnan nyo ang lahat ng meron si Solomon. Verse number 9. Anumang ninasa ng aking mga mata, hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Kitang-kita po natin sa mga talata, ang kayamanan ay nagbibigay sa kanya ng totoong ligaya. Hinahanap niya ang ligaya sa kanyang buhay. Sinubukan niyang tingnan kung maidudulot ito ng kayamanan sa kanya at nakita niya nakapagbigay naman nga ng kagalakan sa kanyang buhay. Ngunit tingnan niyo ang kanyang pagbubulay. Verse 11. Nang magkagay minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin at narito, tingnan niyo ang kanyang conclusion. Lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Ang tanong ni Solomon, hanggang kailan ko ito matatanganan? Hanggang kailan ko mai-enjoy ang lahat ng aking ginawa at lahat kong kayamanan? At nang bulahin niya ang kamatayan, nakita niya, walang kabuluhan, nauuwi sa wala, sapagkat titigil ang aking paglasap ng kaligayahan sa lahat ng meron ako.
Hello? Nang inilalapat na ang kaisipan ng kamatayan, nakikita niya walang kabuluhan at nauuwi sa wala. So tapos na siya sa kayamanan, tapos na siya sa lahat ng kanyang mga accomplishment. Verse number 12, please. Ito naman ang kanyang binulay. Ako'y pumihit upang masdan ang karunungan at ang kaululan at ang kamangmangan. Tininaman niya ngayon yung marunong at mangmang, yung nag-aral at hindi, yung edukado at hindi. Sapagkat ano ang magagawa ng tao na sumusunod sa hari? Sa makatuwid bagay ang nagawa sa laong panahon ng nakaraan. Verse 13. Nang magkagay aking nakita, na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan. Tama naman. Ang may pinag-aralan ay nakakahigit sa walang pinag-aralan. Ang nakakaunawa ng mga karunungan ay tila nakakahigit sa mga hindi nakakaunawa ng pinag-aralan. Ako po isang guro. Kita ko sa mga estudyante yung mga mahuhusay sa mathematics, talagang advantage nila. At mayroon talagang mga batang hindi nila mahagip kung ano ang pinag-aaralan. Yung X ay hanggang ngayon ay X pa rin. At sila nagtatanong, why? Bakit namin hinahanap ang X? Hanggang ngayon. Yan ang tanong sa mathematics. No? Sobrang dami ng X na dapat hanapin araw-araw. Nagaya ng liwanag na humihigit sa dilim, tunay naman. Advantage ng mga nakapag-aral na sila'y nakapag-aral kaysa hindi. Verse number 14. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman. Tila, nasa kadiliman ang walang karunungan. At gayon may aking namalas. Look, na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. Marunong at mangmang may nangyari sa kanilang lahat. Ano yun? Parehong namatay. Verse 15. Nang magkagay sinabi ko sa puso ko, kung ano ang nangyari sa mangmang, gayon ang mangyayari sa akin, bakit pa nga ako naging lalong pantas? Hanggang kailan ang aking pagiging marunong? Hanggang kailan ko mai-enjoy ang kapangyarihan ng aking karunungan? Bakit pa ako naging lalong pantas? Nang magkagayoy sinabi ko sa puso ko, ito man ay walang kabuluhan. Hello? Take it from the wisest man. Yan na ho ang pinakamayaman at pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo. Talon tayo sa Ecclesiastes 3. Verse 18 to 20. To the point sa pagbubulay niya, tinan niyo po ito. Ecclesiastes 3 verse 18. Sinasabi ko sa puso ko, mga kapatid, magbulay po tayo, umupo tayo, kausapin natin ang ating sarili. Kagaya ng ginawa ng Solomon. Dahil sa mga anak ng mga tao upang subukin nila ang Diyos at upang kanilang makita, take note of this, na sila'y mga hayop lamang. Sakit? 19. Hello. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao, kahit pa gaano ka karilag, gaano ka ba kasikat, gaano ka karangal, gaano man kataas ang iyong pinag-aralan, kung ano ang nangyayari sa mga tao, nangyayari sa mga hayop. Sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Biruin mo, nag-aral ka, abogado ka, doktor ka, cum laude ka, summa cum laude ka, pero yung nangyari sa hayop, nangyari din sa iyo. Pareho kayong namatay. Tanong, anong lamang mo? Yan ang pagbubulay ni Haring Solomon. Ibig sabihin, pagdating sa kamatayan, nawala ng dangal tayong mga tao. So anong nakikita natin? Kayamanan ay walang kapangyarihan at walang kasaysayan. Hanggang kailan mo malalasap ang dulot na ligaya ng kayamanan? Ito'y tatapusin ng kamatayan. Hanggang kailan kaililigtas ang kayamanan upang manatiling nabubuhay, walang kapangyarihan laban sa kamatayan.
Karangalan ay walang kapangyarihan at walang kasaysayan hanggang kailan mo malalasap ang dulot na ligaya ng karangalan. Ito'y tatapusin ng kamatayan. Hanggang kailan ka ililigtas ang karangalan upang manatiling nabubuhay? Walang kapangyarihan laban sa kamatayan. Karunungan ay walang kapangyarihan at walang kasaysayan. Hanggang kailan mo malalasap ang dulot na ligaya ng karunungan, ito ay tatapusin ng kamatayan. Hanggang kailan ka ililigtas ang karunungan upang manatiling nabubuhay, walang kapangyarihan laban sa kamatayan. Mga minamahal, nawawalan ng saysay. Pag pumupunta tayo sa palengke, nakita natin ang mga nagsabit na baboy, ay sinasabi sa atin, ano man ang meron ka, ano man ang husay mo, ay wala ring kabuluhan. Dahil kung ano nangyari sa akin, ay mangyayari sa iyo. Mamamatay din tayo. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kung kaya ngayon ang tanong, lalo na sa ating mga may pamilya, sa ating mga tatay, here is the question, what is the best thing for my family? Ano ang pwedeng makamtan ng aking sambahayan? Ano ang pwede kong ibigay sa aking sambahayan na hindi titigil ang dulot na kaligayahan at kasiguruhan? Meron ba? Meron ba akong makukuha at mapapapunta sa akin na kapag napunta sa akin ang kagalakan at kasiguruhan ay hindi titigil hanggang kahit ako ay mamatay ay naroon pa rin sa akin? Dahil ang kayamanan ay bumibigo, ang karangalan ay bumibigo, ang karunungan ay bumibigo, mga minamahal. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po, maganda ngayong umaga, pag-isipan natin ang ating mga buhay. Pag-isipan nating mabuti ang ating mga buhay. Ang problema po sa ating mga tao, minsan tinatanong natin, bakit pinapahintulutan ng Diyos ang kalamidad? Hello? Kaya bang pigilan ng Diyos ang kalamidad? Yes. Maraming beses, sa bagong tipan, lumang tipan, na nagawa niyang pigilan ng hangin, nagawa niyang pigilan ng bagyo. Pero bakit minsan pinapahintulutan? Upang ipakitang malinaw sa atin na lahat ng bagay na pwede nating makamtan ay pwedeng mawala sa isang iglap lamang. Mayroong isang kayamanang humihigit sa lahat ng pwede mong makamtan. Dahil lahat ng nakikita natin, pansamantala lamang. Hello? Lahat ng nakikita natin, pansamantala lamang. Kaya ngayong umaga, sana'y atin itong mapansin. Number 2, ang kadahilanan kung bakit mayroong kamatayan. Bakit nga ba ang tao ay namamatay? Bakit nga po ba ang tao ay namamatay? Sundan niyo lang po, nais kong basahin ang mga talata. Hebrews 9:27, please. Ito na lang po natin basahin sa screen para pare-para sa ating makita. Bakit nga ba tayo namamatay at umaalis sa buhay na ito? Alam niyo, kapag tayo nagre-reunion ng ating mga mahal sa buhay, ayaw natin tayo ay maghiwa-hiwalay. Gusto nating matagal yung oras ng ating pagkukwentuhan, ng ating pagsasama-sama. Pero isang realidad ang dumarating sa atin, isang araw, utay-utay na babawasan ang mga miyembro ng ating sambahayan. Kaya, mahalagang ito'y ating pag-isipan upang ating madala sa ating mga sambahayan na pwede palang kami magkasama-sama sa isang mas magandang kalagayan sa kabilang buhay. Tingnan niyo ang sabi ng Hebrews 9:27, bakit nga ba ang tao ay namamatay? Mabilis lang po. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito'y paghuhukom. Ano po ang sagot ng Biblia? Bakit ang tao ay namamatay? Nandiyan po ba kayo? Direktang sinasabi ng Diyos sa atin, kaya ang tao ay namamatay, itinakda ng Diyos na tayo ay mamatay. At kahit anong ating gawin, kahit anong ating ibakod sa ating mga sarili,
hindi natin pwedeng takasan ang nakatakda sa atin. Hello? Magkwento muna tayo para kayo tumawa. Ito na may narinig nyo rin sa akin. Si kamatayan daw po ay nagbahay-bahay. No? Natsimpuhan niya ang bahay ni Pedro. Kinatok, eto na, sa listahan ko, naririto si Pedro. Meron ba hong Pedro dito ang pangalan? Wala na. Mga bagong panahon na kayo eh. Hindi na kayo kumuha ng pangalan sa kalendaryong Tagalog. No? Iba na inyong pangalan. Kinatok si Pedro. Nagulat si Pedro. Si kamatayan ay nakabungad. Ngayon ho, ang schedule nyo. Ngayon, ang dami ko pang gagawin. Ang dami ko pang pangarap. Meron pa akong tatapusin. Sige, pasok muna ikaw. Magkape ka muna. Pinakape si kamatayan. Pinakape. Yan naman ang mga Batanggenyo, pinakape. Dinala yata sa Need and Brew. No. Binigyan ng kape. Ay habang nagkakape si kamatay, nakatulog. Nakatulog. Ang ginawa daw ni Pedro, kinuha yung listahan. Binura yung kanyang pangalan sa una. Bihira, ako nasa una. Nilagay sa huli. Nagising ngayon si kamatayan. Sabi ni Pedro, inyo nga hong reviewin ang inyong listahan. Baka naman nung kayo nagkakamali lang. Oo nga eh. Wala ang pangalan. Pero napakabait mo pala. Kupalin mo. Dahil ikay mabait, alam nyo, nagbago ng desisyon ko. Hindi ko na uunahin yung nasa unahan. Ang uunahin ko na yung nasa hulihan. Yeah. Kaya naman, wala rin taka si Pedro. Siya pa rin ang kinuha nung araw na yon. Mga minamahal, kahit gaano karaming pera, kahit may doktor, kahit may gamot, namamatay tayo. Romans 6:23. Bakit ang tao ay namamatay? Hello, tinan nyo. Simple lang ito. Alam nyo, kayo nagtitiwala sa salita ng Diyos na sana'y kumino sa inyong mga puso. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay isang pagbabayad. Ang kamatayan ay isang pananagutan. Kaya isang araw, dahil ikay merong utang na dapat bayaran, magpapantay ang iyong mga paa, ilalagay ka sa loob ng kahon. Nung isang araw, pinag-uusapan namin ng inay ang kabaong. Kamahal ng kabaong, ano? Sabi ko, inay, pwede kang pagawa na lang sa kuya ng kabaong. No? Pagagawa na ako ngayon, ipapatago ko sa mabini. No? At pag ako'y namatay, na lang ang gamitin. Kamahal-mahal naman ng kabaong eh. Ang akin lang problema, paano ko i-imbalsamuhin? Pwede ba kong imbalsamuhin kung ang kabaong hindi kinuha sa kanila? Hindi ko po alam ang sagot dun eh. No? Kaya pagka nalaman ko, itutuloy ko yung plano ko, papagawa na ako ng akin, yung maganda, may pangalan pa. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hello? Kaya tinan nyo, kahit ang tao ay mabait, hindi mabait, matalino hindi, nasa kulungan hindi, nasimba hindi, mangmang hindi, sumang hindi, nagbabasa ng Bible hindi, lahat tayo namamatay. You know why? Dahil ang sabi ng talata, inyo pong pakinggan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sige po, meron po akong nais-pansinin dyan maya-maya. Romans 3, verse 10 to 12. Romans 3, verse 10 to 12. Tinan niyo ang sabi ng talata. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Hello? Wala pong matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Walang humahanap sa Diyos. Yan po ang ginawa ng kasalanan. Inilayo ng kasalanan ang puso nating mga tao at hindi na natin hinahanap ang Diyos sa ating buhay. Hinahanap natin ang mga pakinabang ng Diyos, ang mga benepisyo ng Diyos, pero ang Diyos mismo hindi natin hinahanap, sabi ng talata. Verse number 12. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 1 Corinthians chapter 6, verse number 9 to 10. Sundan niyo po itong mga talatang ito. Mamaya po, meron tayong kukwentahin ha.
Mamamangha po kayo sa ating kukwentahin maya-maya. 1 Corinthians 6 verse number 9 to 10. Hindi ba ganyo nalalaman ang liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mapakiapid, kahit ang mana ng masudiyos-diyosan, kahit ang mga ngalunya, ni ang nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Tingnan niyo ang sabi ng talata. Hello. Verse number 10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang manglalasing, ni ang mapagtungayaw, ni ang manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ano po ang ipinakikita ng mga kasalanan yan? Kawalang galang, kawalang respeto, paglapastangan sa Diyos. Hello. Ang ibig sabihin ng kasalanan, wala kang pakialam sa Diyos na lumikha sa iyo. Hinahanap mo ang kagalakan sa ibang mga bagay, hindi sa Panginoon. Binabaliwala mo ang kanyang persona, ang kanyang dangal, ang kanyang halaga sa iyong buhay. Alam niyo po, nilapatan po ito ng kwenta, na ako po'y namangha rito. Gaano kabigat ang kasalanan para pagbayaran natin ng kamatayan at pagbayaran natin sa dagat-dagatang apoy na impyerno? Opo, mamaya atin pong titingnan. Pero yun po ang sabi ng Bible. Kung bakit ang tao ay namamatay, ay dahil ng kasalanan. Opo. Ipinakikita po ng kamatayan na ang Diyos na bumubuhay sa atin ay hindi isang maliit na persona. Hello? Hello? Dahil ang singil ng Diyos sa bawat pagkakasala, sa bawat paglapastangan, ay tatapusin ang iyong buhay sa lupang ito, ihiwalay ka sa lahat ng meron ka at dadalhin ka sa dagatang apoy. Ibig sabihin kung bakit ang tao ay namamatay dahil ng kasalanan at dahil ng kabanalan ng Diyos at dahil ng halaga ng Diyos. Gaano po kabigat ang kasalanan? Minsan napagkwentahan na natin ito, reviewin lang natin. Ilang kasalanan ang iyong nagagawa sa isang araw? Sa isip, salita at gawa. Sige po, magbilangan tayo ngayon. Ha? Ilan? Sige, minimum, tawad na. Tawad na. 3. Hello? 3 lang kaya? Sa isip, salita at sa gawa? Hindi. Hindi lang. Sa isang taon, ilan yan? Kung nasa 300 days, 3 times 3, 900. More or less, 1,000. Mabuhay ka ng 70 years. 70,000. Alam niyo po ba, mayroong isang parable na ipinakita kung gaano katindi ang utang natin. Tingnan niyo ang Bible na ito. Matthew 18. Bagamat forgiveness ang topic, pero tingin ko pinakita rin dito kung gaano katindi at kalalim ang kasalanan. Matthew 18, please. Bagamat forgiveness po ang topic. Verse 22 to verse 25, please. Matthew 18:22, verse 22 to 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, nagtanong si Peter, ilang beses po ako magpapatawad sa kapatid ko? 7 beses? Sumagot ang Panginoon, hanggang sa makapito? Ang sabi, hindi ko sinasabi hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. 70 times 7. Ibig sabihin ng Panginoon, walang katapusan tayong magpapatawad. Verse 23. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig makipag-usap sa kanyang alipin. 24. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya, ang isa sa kanya'y may utang na 10,000 talento. 10,000 talents ang utang. Yan po ay kanyang pinatawad. Ang problema doon sa alipin na yon, na may 10,000 na utang sa Panginoon, nung paglabas niya, nakita niya yung kanyang alipin na mayroong utang na 100 denaryo lamang. It's a lower currency. 100 denaryo lamang. Sinakal niya dahil hindi makabayad. Pinahirapan niya dahil hindi makabayad. Pero ang utang niya sa Panginoon ay 10,000 talents. Ako po'y nagkwenta. Ano may ibig sabihin ng 10,000 talento? Sundan niyo lang po ha. Kung kayo may calculator,
10,000 po yan ha, 10,000 talento. Sa pag-aaral, ang isang talento is equivalent sa 6,000 denaryo. 6,000 denaryo. Hello? 6,000 denaryo. Matthew 20 verse 2, ang isang denaryo ay sweldo ng isang laborer sa isang araw. Kung 6,000 denaryo ang isang talento, ang 10,000 na talento, ilang denaryo? 60 million denaryo. Hello? Ang isang denaryo ay isa mong araw na buhay. Isang araw mong kita. Hello? Kung merong 6 working days sa isang linggo, 6 na araw lang, magkakaroon tayo ng 288 working days sa isang taon. 288 working days sa isang taon. Ilang taon bago mabayaran ang 60 million denaryo? Ito po, kinuwenta ko. 208,333 years. 208,333, ang hirap magtagalog, na taon bago mo mabayaran ang 60 million denaryo. Ngayon, kaya mo mabuhay ng 208,000 years? Kung ang isang buhay ay 70 years. Hello? Kung ang isang buhay ay 70 years, average, ilang beses ka dapat mabuhay? Paulit-ulit para makabayad ka sa utang mo na 10,000 talento. Alam nyo, ito ang sabi sa kwenta. 2,976 lifetime. You need to resurrect 3,000 beses ka dapat mabuhay para mabayaran mo ang 10,000 talentong utang mo sa hari. It means, hindi ka talaga pwedeng makabayad. Mga Kristiyanong ligtas na, siyempre, Kristiyano ganyang kalaki ang utang na pinatawad ng Diyos. Hello? Pero bakit kung umasta ka, parang hindi ka pinatawad sa malaking utang mo sa Kanya? Hindi ka marunong magpatawad? At tinatrato mo ang mga gawain ng Diyos na parang baliwala lang. Hello? Napakalaki ng utang natin na kahit mabuhay tayo ng ilang beses, ay hindi natin kayang bayaran sa Diyos. Hello? Ganyan kabigat ang kasalanan. At ang kabayaran, kamatayan. Hindi ka na pwedeng mabuhay uli. Ikaw ay mananatili na hiwalay sa Kanya magpasawalang hanggan. Mga kapatid, kung inaakala niyong maliit lang na usapan ng kasalanan, tingnan ninyo, to the point kahit sa pamamaraang baha, pamamaraang lindol, kaya niyang bawiin ang lahat ng meron ka. Hello? At kaya niyang alisin ang buhay mo anytime. Bakit? Dahil tayong lahat ay makasalanan. Kaya matakot tayo sa Panginoon. Ngayon, hindi na lang ang aking oras. Luke chapter 16, ang kalagayan ng mga patay. Direktahan. Luke 16, ano ang kalagayan ng mga patay? Ito ang sabi ng talata. Luke 16. Meron pa hubang lilinaw dito. Tingnan nyo, Luke 16, verse 22. Ano ang kalagayan ng mga patay? Nasaan ang mga patay? At nangyari, namatay ang pulubi. At kung ikaw ay kagaya ng pulubi, sa kanyang espiritual na kalagayan, ito ang mangyayari sa iyo. Siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, nagpunta siya sa paraiso, nagpunta ng langit na bayan. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Verse 23. At sa Hades, na nasa pagdurusa,
Itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Mga patay na po ito, mga kapatid. Nandun po yung mayaman, nandun po si Abraham at saka si Lazaro sa kabila. Ito naman ay nasa impyerno. Verse 24. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Direktang sagot, mga kapatid, nasaan ang mga patay? Nasaan ang kaluluwa ng mga patay? Yes, ang katawan ay nasa sementeryo, pero ang maliwanag, naruroon na sila ngayon sa kabilang buhay. Amen? Nasa kabilang buhay na po sila. Naruroon na sila sa dalawang lugar sa kabilang buhay, langit at impyerno. Isettle na po natin sa isip natin yan. Nasa na mga patay? Ang iba'y nasa langit, ang iba'y nasa impyerno. Hello? Nandun na po sila ngayon. Ang iba ngayong mga patay nating kamag-anak at mga namatay nating nabalitaan, ang iba po sa kanila'y nasa langit, ang iba po sa kanila'y nasa impyerno ngayon. At kapag ikaw ay namatay, dun din ikaw pupunta sa dalawang lugar na yan. Walang purgatorio, hindi natutulog. Meron nga natutulog na nasigaw. Ang mga Abraham, itubog mo, itubog ni Lazaro, ang dulo ng daliri niya sa tubig. Yan nga ang tulog. Hello? Hindi tulog yan. Hindi naglalakbay. Na pauli-uli na ang iyon ika, ang iyon lolo, ang iyon lola'y naglalakbay ng 100 araw bago magpunta sa kabilang buhay. Habang naglalamay, nagkita ng paru-parong kakaiba na kulay brown. Huwag kayong maingay, nandyan ang lolo. Hello? Mga Kristiyano na tayo naniniwala pa tayong nabalik ang patay. Hello? Pag naging paru-paro yan, hindi ka Kristiyano. Hinduismo ka. Ulitin ko. Pag naniniwala ka na ang patay ay nagiging hayop, hindi ka Kristiyano. Hindu ka. Hinduismo. Wala naman sa Kristiyanong gayon. Bigyan ka Kristiyano, may naniniwala kayo paru-paro. Naalala ko, may namatay sa bawan. Sabi sa apo, Hoy, sabi doon sa apo ng anak, yung lola ang nakaburol, ikay magbihis, bahong-baho mo. Pag ikaw ay hindi nagbihis, ikay pupuntahan itong si Lola Adelaida. Alam niyo maya-maya, yung bata, nag-ibang boses. At ang sabi ng bata, ako, si Lola Adelaida. Bumalik ang patay. Teka muna, ang sabi din sa Bible, hindi nga makatawid Ay sino yung tumawid? Pagka ikay marunong, kausapin mo. Si Lola ka talaga. Tanong mo ang birthday. Hindi mo sasagot. Pangalawa, sabay mo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Magagalit yun. Kasi, demonyo yun. Hello? Hindi yun kaluluwa. Dahil sabi ng Bible ko, sabi ng Panginoong Hesukristo ko, ang taong namatay, nagpunta ng impyerno, nagpunta ng langit, at hindi makatawid. Doon nga hindi makatawid, makakabalik pa. Hello? Akala ko ang patay nakakalipad. Akala ko nakakalipad yun. Bakit yun ang mga Abraham, suguin mo si Lazaro, itubog niya ang daliri niya sa tubig sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ipinararamdam na ng Diyos sa kanya ang ipinaramdam niya sa Diyos nung buhay pa siya. Hello? Kung ano ang ipinaramdam mo sa Diyos nung buhay ka pa, ang Diyos ay maniningil at ipaparamdam sa iyo ng Diyos ang ipinaramdam mo sa Kanya nung buhay ka pa. Bali wala siya? Wala kang pakialam paglinggo? Ayaw mong sumimba? Ayaw mong kilalanin ang Kanyang salita? Sa kabila ng katotohanan siya ang nagpapakain sa iyo, siya ang bumubuhay sa iyo, siya ang nagpapatibok ng iyong puso. Pero kapag sinasabi ng Diyos na ikay sumimba, sabi mo, may tubal pa ako, may trabaho ako. Hello? Kaya ang impyerno, ang pinakamatalinong naisip ng Diyos sa paraan upang iparamdam sa lahat ng makasalanan na malaki ang nawala sa iyo at sa akin. Sana po maliwanag, nasa na mga patay, nasa langit at nasa impyerno. Ang sagot, ang tanong natin ngayong umaga,
Bakit ang pulubi nasa langit? Kung ang lahat ay makasalanan at dapat magbayad sa impyerno. Revelation 21 verse 8, before I go to the solution. Revelation 21 verse 8. Tingnan niyo po ang talata. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag, mga hindi mananampalataya, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Hello? Mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang matindi, na siyang ikalawang kamatayan. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagkahiwalay sa Panginoon. Dalawa lang po ang lugar sa kabilang buhay. Isang lugar kung saan ipaparamdam ng Diyos ang kanyang favorable presence at isang lugar kung saan ipaparamdam ng Diyos ang kanyang galit at kanyang hustisya sa mga taong nagkasala. Pero ang tanong, ano ang kaligtasan na kailangang maranasan mo bago ang kamatayan? Bakit ang pulubi ay nagpunta sa langit? At bakit ang mayaman nagpunta sa impyerno? Hello? Kung ikaw ay isang taong mayaman at ang merong kalamang ay kayamanan, ang merong kalamang ay material na bagay, pagdating mo sa kabilang buhay, magiging pulubi ka. Ano po ang key para malaman natin ang sagot? Luke 16, tinan niyo po ang sabi ng talata. We will go to the solution. I have no more time. Luke 16. Pero we want to discuss yung pong solusyon. Ito po ang sabi ng verse. Luke 16. Iba na talagang malabo ang mata. Yan. Verse 27, tinan niyo po. At sinabi niya, ipinamamani ko sa iyo, Ama, suguin mo sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parido sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Hello? Naroroon si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y makinig. Anong ibig sabihin? Yun lang ang tanging paraan para ang tao ay huwag magpunta ng impyerno. Tanong, ano ang laman ng mga propeta at ni Moises? Luke 24, please. Luke 24. Nandun po ang laman. Luke 24, verse 26 to 27. Ano yung dapat mapakinggan? Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Ano ang laman ng pagtuturo ng mga propeta at ni Moises? Ano ang laman ng lumang tipan? Paano tayo maliligtas? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito po ang laman. Verse 26, hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Verse 27, at magmula kay Moises, hello, at sa mga propeta, ay aninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Ano ang central point ng lahat ng pangangaral? Si Kristo ang tagapagligtas. As I end, John 3:16. John 3:16. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kahit ikaw ay sumapi sa relihiyon, hindi ka makakabayad. Kahit ikay gumawa ng mabuti, hindi ka makakabayad. Kahit ikay magpabinyag, hindi ka makakabayad. Ano man ang iyong gawin, hindi ka makakabayad dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tanging ang bayad na kamatayan ang walang sala sa iyong pagiging makasalanan. At salamat sa Panginoon,
Ang Diyos ay nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay, binayaran niya ng kamatayan ang iyo at aking kasalanan. Ang pangalan ng nagbayad, Jesucristo. Doon sa krus ng Kalbaryo, dinala ng Panginoong Jesucristo ang iyo at aking kasalanan. Siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli upang ikaw nasasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aking paglulundo, paborito ko po ito. Nung ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus, meron siyang dalawang katabing kriminal na kasabay ipinako. Amen po ba? Meron dalawang kriminal, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ang sabi nung nasa kaliwa, habang naroroon, ang sabi nung nasa kaliwa, kung talagang ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ninanais ng puso niya na maramdaman si Jesus sa pisikal na kaligtasan. Marami sa ating mga tao, ramdam mo lang ang Diyos sa pera, ramdam mo lang ang Diyos sa bigas, ramdam mo lang ang Diyos sa mga pangmaterial na mga bagay, sa mga pansamantalang mga bagay. Doon mo lang nararamdaman ang Diyos sa iyong buhay. Ang sabi ng Bible, kung sa buhay lamang na ito, ikaw umaasa kay Kristo, sa lahat ng tao, ikaw ang kahabag-habag. Pero ang sabi nung nasa kanan, di ka pa ba natatakot sa Diyos? Marapat lang tayo ipako sa krus dahil tayo makasalanan. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Siya ay nagsisi, siya ay sumampalatayang si Jesus ang tagapagligtas. At alam niyo ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yun ang dahilan kung bakit yung pulubi ay nasa langit. Ngayong umaga, nais mo bang sa langit pumunta pag ikaw ay namatay? Kung wala sa iyo si Jesus, wala ka ng lahat. Kung wala sa iyo si Jesus, ikaw ay isang pulubi sa walang hanggan. Tayo lahat tumungo tayo manalangin. Tungo po tayo. Dakilang Diyos, I've done my part. Lord, nagsusumamo po ako sa iyong pagliligtas ngayong umaga. Mangusap kayo sa puso ng aming mga bisita. O marahil maging mga miyembro na. Lord, I pray, magligtas po kayo. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nalaman mo kung nasaan ang mga patay, sila'y nasa langit, ang iba'y nasa langit, nagtatamasa ng ligaya na dulot ng Diyos. Ang iba'y nasa impyerno, nagtatamasa ng galit at parusa, dulot ng hustisya ng Diyos. Nakita mo rin ngayong umagang ito ang dahilan kung bakit tayo parurusahan ay dahil lang kasalanan. Ngayong umagang ito nararamdaman ng iyong puso, nais kong magsisi. Panginoon, ako'y isang makasalanan. Nais kong matiyak ang langit na bayan. Ayaw ko sa impyerno. Gusto kong maligtas. Nararamdaman ng puso mo ngayon. Nais mong magbalik loob sa Kanya. Nais mong sumunod sa Panginoon. Nais mong magsisi. At nais mong sabihin, Panginoon, naunawaan ko, ang tanging makapagliligtas sa akin ay si Jesucristo. Siya'y namatay para sa aking kasalanan. Binayaran niya ang aking kasalanan. Ngayong umaga, tinatanggap ko siya sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yan ba ang panalangin ng iyong puso? Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Kung yan ang panalangin ng iyong puso, nais mong maligtas, pwede bang makita ko ang iyong kanang kamay? Sige po, itaas mo ang iyong kanang kamay. Meron po ako nakikita, salamat po sa kamay na yon. Sige po, if that is your prayer, nais mong makatiyak ng langit na bayan. Nais mong manampalataya sa Panginoon ngayong umaga. Nais mong sampalatayanan ang Panginoong Hesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Nais mong matiyak ang langit. Itaas mo ang iyong kanang kamay. Sige po. Salamat po sa kamay na yon. Isa, dalawa. Sige po. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Huwag po kayong mahiya. No, sa mahabang panahon ng iyong buhay, binabaliwala mo ito. Pero ngayon, nais mong harapin ang Panginoon. Nais kong ipagmalaki ang Panginoon. Itataas ko ang aking kanang kamay at sasabihin ko, Panginoon, tumatanggap po ako sa iyo ngayong umaga. Nagbabalik loob po ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Sige po, itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Papanalangin ko po kayo. Sige po. Salamat po sa mga kamay na yon. Salamat po. Meron pa po ba? Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Sa mga nagtaas po ng kamay, pwede po ba kayong mahilingan? Sige po, tayo po kayo. Manalangin po tayo. Sige po, tayo po kayo. Huwag tayong mahiya. Kung paanong hindi natin ikinahiya ang ating buhay sa mga nakaripas sa panahon ngayon, hindi natin ikahihiya ang pagtanggap sa Panginoon. Sige po, tayo po kayo. Itaas. Sige po, yung mga nagtaas po ng kamay. Salamat po sa dalawang kaluluwang
hindi nahihiyang ipakilala ang kanyang sarili. Lumapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, sinasampalatayanan ko po ang iyong salita. Kinikilala ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nagbabalik loob po ako sa inyo. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Siya lamang ang namatay, inilibing at nabuhay na maguli para sa akin. Mula ngayon, ang aking buhay ay sa Panginoong Hesus lamang. Panginoon, salamat ng marami. Pagpalain niyo po ang mga kaluluwang tumanggap sa inyo ngayong umaga, maging ang mga hindi na po nakatayo, marahil. We pray for them. Give them the salvation. Give them the assurance. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Ama, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. God bless you po. Tawagin po natin ang ating